Masayang araw mga brothers on the wheels. Welcome back sa ating FKM Victorino 250i serye. For today's episode mga brothers, dadaan tayo rito sa sigsag ng Olongapo para alamin ang full performance nitong Victorino 250i sa corner katulad nito. Ayan mag-overshoot pa sa kabilang lane. Okay lang. Sarap pa. Mga brothers, ito hindi ito scripted, no? First time natin ito idadaan dito. Actually second time. Kasi nang dinaan ko to dito nung gabi, pauwi ako noon. At hindi ko masyado na-enjoy kasi traffic. Ngayon, itong lane na to na papunta sa Olongapo, hindi siya traffic ngayon, kaya nababanking natin na maganda yung motorsiklo. Well, yung cornering niya, napakaswabe. At gustong gusto ko yung kung paano lumiko ito. I think dahil na rin dito sa kanyang riding position na lean forward at nakapasok itong paa, which is kung tawagin natin na sports position, no? Para ako talaga nakaka-happy racer pagka ito yung sakay ko. At the same time, alam naman natin na isa itong scrambler bike. Pero yung cornering niya, it is something na ito yung isa sa mga binayaran mo sa motor na ito. Hindi lang siya puro foreman na classic, passion riding. Maasahan mo rin itong motor na to pagdating pala sa performance. So may mga corner pa rito, subukan pa natin siya. Ito, may corner dito. Ayan, smooth na mag-corner. Walang ka-problema. I think siguro hindi ko ito ibabanking kung maulan. Kasi ang experience ko sa mga dual sports tire, madudulas sila. Lalo na pagka espalto yung daraanan mo, madulas siya pagka basa ang kalsada o naulan. So pagka ganon, ang tip ko sa inyo mga brothers, alalay lang, huwag nyo naihiga yung motor. No, makakarating din naman kayo. Uy, alanganin siya dyan. No, trako, hindi siya kita niyan. Alright, swabe siya. Tsaka yung lakas niya pag nasa tresera, nandun din kahit papanek. I must say talagang kahit 250 lang itong motor na ito, maibubuga siya. Talo niya pa yung classic 250 ko na carb type. Iba yung ano niya, yung arangkada niya, yung torque niya. Talagang buhay. Tsaka yung response ng suspension dito sa cornering, ang ganda rin, sumusunod. At bibigyan ka ng motor na to ng thrill at excitement sa ganitong daanan mga brothers. Kaya cornering nito mga brothers, approve. Tsaka magaang na siya. Pagka kino-corner ko siya, ang nimble niya. Mas magaang pa to sa mas magaang pa to lumiko sa mga classic 250 ko kasi malaki yung gulong sa unahan Ito 100/80 lang so talagang maliksi siya. Pero ako, mas gusto ko lakihan yung gulong sa unahan nito. Gusto kong gawing 120/80 kung walang sayad. Kung may sayad, 110 na lang. Mahilig kasi ako sa malalaking gulong Yan Alright Tsaka yung corner ko rito mga brothers, outer siya, so kita ko yung paparating. So yun yung mas safe o marerecommend kong gawin pagka lumiliko kayo. Huwag nyong gayahin yung mga sa MotoGP mga brothers, napakadelikado nun. Pang racetrack lang po yun at pang sports bike lang po yung ginagawa. Pagka ginawa kasi natin yan sa mga commercial bikes natin, nilalagay natin sa alanganin yung sarili natin tsaka yung motor natin. Pero marami pa rin gumagawa no? So papasok na tayo ulit sa gate ng SBMA at magre-review pa tayo dito ng ibang performance nitong motor na to, okay? So mga brothers, kung nagustuhan nyo po ang ating episode ngayon sa ating serye, huwag nyo kakalimutan mag-follow. Ayan. At syempre ang pinaka-importante, i-share nyo lagi ang ating episode mga brothers para sa konting suporta, okay? At kung dito naman kayo sa YouTube nanonood mga brothers on the wheels, mag-subscribe na kayo, i-click nyo yung notification bell para lagi kayo updated sa ating mga parating na video dahil natatambakan ako ng vlog sa araw-araw.